Hey everyone, welcome back to my channel. Panibagong reaction video for the day. But before anything else, para dun sa mga viewers na hindi pa nakasubscribe, please click the subscribe button to help me support my channel. For my reaction video na gagawin, this is with regards dun sa naging speech or Q&A ni Pangulong Bongbong Marcos. I'm not sure kung sa ASEAN tong lugar na to, no? Kasi may pagka formal yung setup. Itong video na to nilabas ng Billionaire News Channel. And for the second video, ito isang panayam dun sa former head ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung saan nagkaroon ng komento sa nangyayaring pag-pull out ng mga investors dyan sa Pilipinas dahil sa malawakang korupsyon na nangyayari sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. And unahin na natin yung video na interview sa SMNI. Ito nga, na former head ng BSP. Marami ng investor ang umatras dahil sa takot at kawalan ng tiwala sa gobyerno. Bunsod ng talamak na korupsyon ayon sa isang dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Jason Rubrico, magbabalita. Sa gitna ng mga isyu ng korupsyon at manumalyang flood control projects, marami ng investor ang nagdesisyong umatras sa Pilipinas. Ayon kay Cora Guidote, dating head ng Investors Relation Office ng Bangko Sentral ng Pilipinas, patuloy na lumiliit ang tiwala ng mga negosyante dahil sa laganap na korupsyon sa pamahalaan. Marami na nag-pull out. Actually, kasi nga, kumababa ang business confidence. At saka, corruption scares away investors. Bakit? Kasi it increases the cost of business. Siyempre, manghihingi ng lagay yung mga people that they deal with in government. If I'm an investor, asan ang ROI ko? Asan ang return on investment ko? Wala, di ba? So I would rather invest in other countries where I can make more money and it will be easier for me to do business in those countries. Ayon kay Guidote, sa nakalipas na 3 taon, nagnegatibo ang net foreign direct investment sa bansa. Ibig sabihin, mas maraming kapital ang lumalabas kaysa pumapasok. Pag walang masyadong nag-invest, wala rin masyadong trabaho. So pag walang trabaho yung mga tao, there's a higher incidence of poverty. Dagdag pa niya, hindi lang sa mga flood control project at Department of Public Works and Highways umiikot ang issue ng korupsyon, kundi laganap din aniya ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. As long as those other departments are not being checked, then the plunder will continue. Because greed is already systemic in the system. Nang tanungin kung paano muling maibabalik ang tiwala ng mga investor, ito ang tugon ni Guidote. The government has to be accountable. And who has to be accountable? Those that approve the General Appropriations Act. So if they cannot address that, then you need a change in leadership. Kung hindi nila kayang maging accountable themselves, and I think that's almost an impossible demand for them to do because they want to stay in power. So we will have to demand for a change in leadership. Hopefully the president resigns. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Yan na, Bongbong Marcos. Ewan ko lang, sana mapanood mo yung mga ganyang komento ng nakakaalam sa ekonomiya at sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Former head ng Bangko Sentral ng Pilipinas na yung nagsalita at nagkomento at nagsabi na unti-unti nang umaatras yung mga investors, businessman dyan sa Pilipinas, dala ng malawakang korupsyon. Ayan yung isa sa negative impact ng nangyayaring kalokohan dyan sa administrasyon ni Bongbong Marcos. And ang ganda lang nung punto na sinabi ni Ma'am Cora, talagang magpo-pull out yung mga investors, businessman, companies sa Pilipinas, dala nung cost of business. In short, yung kickback, alam naman natin na pag malawak yung korupsyon, na-experience natin yan, matagal yung proseso ng mga permit or something na kailangan sa business dyan sa Pilipinas. And pangalawa, yung ROI na sinabi niya, return of investment, kita, di ba? Paano sila mag-i-invest kung alam nilang wala namang kikitain yung negosyo nila, malulugi pa, di ba? So might as well lumipat talaga sila sa ibang bansa na mas lalago yung business at kikita sila ng malaki.
Nabanggit din dito ni Ma'am Guidote, again, yung former head ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yung pag-a-approve ng maanumalyang GAA. And she made a statement na dapat maging accountable talaga rito yung mga tao na nasa likod ng pag-a-approve nito. And paano masusolusyonan? Kailangan ng pagbabago sa leadership. Paano nga mangyayari yun kung kapit tuko yung presidente, di ba? Hindi niya naman makastigo yung mga gumawa ng kalokohan na to, yung mga nag-approve or nasa likod ng GAA. Kasama na dyan si Martin Romualdez, of course, and then yung mga si Saldico, alam ko si Grace po. Si Bongbong Marcos, kapit tuko talaga sa pwesto yan. Parang bingi na nga Ang dami nang nananawagan na mag-resign siya at bumaba sa pwesto ng pagkapangulo. Kasi obvious naman na hindi niya nagagampanan na maayos and hindi niya na kayang pamunuan yung or gampanan yung pagiging pangulo ng Pilipinas. Kasi nga lutang at parating kausap. Anya, sa kanya nang galing, kausap niya yung tatay niya na si Marcos Sr. And pumunta na tayo dun sa last video. Ito, yung naging speech and question and answer kay PBBM. Kulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Pagbenta mo na yung mga bahay nila, ibalik sa ano. What would then I be accused of if we did that? Secondly, if basta-basta lang tayo nasasabi hindi maganda ebidensya, basta kasuhan mo na. Kung nanalo, kung maakwit, dahil hindi magandang pagkahanda ng kaso, technicality. Nagka-technicality. Can you imagine these people who have stolen billions from the government and from the people, nakawala dahil hindi maganda ang pagka-handle ng ebidensya? That would be much worse result. So, due process must be observed. We must make sure na alam naman talaga natin kung sino sila. Kaya tiyakin natin na makukulong talaga sila. At ang kanilang mga ninakaw ay ibalik sa gobyerno, ibalik sa tao. Yan, sa kanya na nanggaling. Alam naman natin kung sino talaga yung mga nagnakaw nasa likod ng mga pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Hahabulin daw niya at pananagutin. Well, tingnan natin kung ano mangyayari. May ICI nga na hindi naman public yung hearing. Tapos yung hearing sa Congress before na wala naman nangyari. And then sa Senate, nabata niya rin yung mga nag-handle ng Blue Ribbon Committee, si Pinky Lacson. And then si Tito Soto na tuta rin daw. Anya, na obvious naman na pinapakita. Kasi pabor talaga. Pagka yung mga testigo, nagtuturo na, si Saldico okay lang pero pag dumadating na kay Martin Romualdez and then papunta na sa Malacanang kay Bongbong Marcos, binabago na yung usapan or gumagawa sila ng eksena dyan sa Congress. And that's it for today's vlog mga kababayan. If you like this video, please give it a thumbs up. Till next time.